Magandang araw mga kababayan. Sama natin ang ating Pangulo sa paglulunsad ng fiber backbone, National Fiber Backbone o pagpapalawig ng internet sa ating bayan. Ito naman pala, kaya naman ang ating pamahalaan, bakit nung nakaraang administrasyon hindi nagawa para matulungan ang ating mga kababayan sa malayong lugar katulad ng mga kabundukan at mga isla na may hina internet or walang internet. Bakit ang ating Pangulong PBBM ay nagawa or nagagawa ng paraan para mapaglingkuran na tuloy-tuloy ang paglilingkod ng ating gobyerno na matulungan ang ating bayan, ang ating mga kapwa Pilipino. Kaya po, samahan natin po ang ating Pangulo sa paglulunsad ng National Fiber Backbone. At po, pakinggan po natin ang kanyang speech at pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Speaker Martin Romualdez, for your introduction. Please take your seat. DICT Secretary Henry Aguda, members of the House of Representatives with us, the provincial governors, and the local government officials. The mayors are here to see the system go live. The officials and employees from the Department of Information and Communications Technology, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to everyone. Ngayong araw na ito ay nakakatuwa dahil talaga nakikita natin na ikinukonekta natin ang buong Pilipinas sa pamamagitan. Tingnan nyo ang pagde-deliver ng speech ni PBBM. Ikumpara nyo sa mga fresco ni Inday Anay na feeling magaling na walang ginawa kundi manira ng manira sa gobyerno, mag-travel kung saan-saan lugar at bansa at wala namang gagawin kundi magpaawa na kesyo sila ay pinupolitika lang daw ng gobyerno sa mga kasong sinasampa sa kanila, lalo-lalo sa nalalapit na pagdinig ng impeachment trial sa kanya. Nakakayamot lang, diba? Si PBBM na puro trabaho. Tapos, yung pambukang bibig niya na laging binabati ko sa ating Pangulo na walang proyekto. Wala naman silang nakikita na ginagawa na daw ng ating Pangulo. Sa kabila ng pagkilos ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan. Diba? Ng ganitong mga fiber backbone para naman ay lahat ng Pilipino, kahit nga yung mga nasa malalayo, yung mga nasa isla na hindi madaling puntahan, ay magkakaroon pa rin ng internet upang makatulong sa kanilang trabaho, upang tumulong sa kanilang pamumuhay. Dahil sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng access sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. Kailangan ito sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, at para mapanatili ang koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ngunit, ang katotohanan din ang hindi pantay-pantay ang access ng internet ng mga Pilipino. May ilang bahagi ng bansa na hindi pa rin naabot ng signal, kaya napipilitan pang bumiyahe ng malayo para maghanap ng signal. Maputol ko lang muna saglit. Yung sinabi ng Pangulo na yun, yung mga kababayan natin na kailangan pang bumiyahe ng malayo para makakuha lang ng signal. Yung kagad ang iniisip ng ating Pangulo na matulungan ng mga taong mga malalayo nga naman ng lugar, mga sinasabing malayo sa kabiasnan. Di ba? Yung kagad ang iniisip niya na kung paano niya tutulungan yun. Kung paano ko matutulungan yung tao, yung mga kababayan ko na walang internet para magkaroon sila ng access sa kanilang mga negosyo or pag-contact sa kanilang pamilya. Yan ang layunin ng ating Pangulo, ang matulungan at mapaayos ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya narito kami ngayon upang mailapit ang internet para sa lahat, lalo na sa mga nasa gidas, yung mga isolated and underserved areas. Mga kababayan,
Ang pinapasinayan natin ngayong Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone ay tulay ng impormasyon at ng serbisyo mula sa hindi lamang sa pamahalaan kundi sa ating mga gusali, sa ating mga kababayan. Dahil dito, halos 1,800 kilometro ang nailatag para sa bagong fiber network na ito. Nung nakarang taon, nailunsad naman natin ang Phase 1, sinimulan sa Ilocos Norte hanggang Quezon City. Higit naman na 1,000 kilometro ng high-speed fiber ang linagay at linatag. Ngayon, pinapalawak pa natin ang programang sa programang ito sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, sa Bicol, sa Eastern Visayas, Central Mindanao. Dahil dito, mahigit 600 tanggapan ng gobyerno ang magkakaroon ng mabilis at maaasahang internet. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino, 17 million Filipinos. At kapag buo na ang National Fiber Backbone, Galing ng ating Pangulo mag-deliver, ano. Yan ang presidente. Medyo may mga ano lang, pero kayang-kaya niya yan. Hindi katulad ni Inday Sara na kung saan-saan pa hinuhugot mga wala namang mga katuturan, mga sinasabi, mga sagot sa mga interview niya o sa mga sa press conference niya. Tingnan mo ang Pangulo natin. Kaya walang kode ko yan, ha. Memorize niya lahat yan. Kaya tuloy po natin. Maaari pang mabawasan ang gastos ng mga telco at internet provider dahil may sarili na tayong infrastruktura. Mas abot kayang internet, mas maraming Pilipino ang konektado. Kaya kapag sinabi nating fiber backbone, mas mabilis na ang daloy ng impormasyon. Mas maaga ninyong malalaman kung may bagyong paparating o kung may job opening sa iba't ibang bayan. Mas madali ninyong makakausap ang inyong mga mahal sa buhay. Saan man dako ng bansa o mundo, anumang oras. Sa tulong na ito, makakahanap kayo ng mga online buyer para sa inyong paninda. Makakapagpanood din kayo ng mga online tutorial kung paano magluto, magnegosyo, paano magtanim. At dahil din sa mas maayos na koneksyon, maaari nang makasabay ang bawat Pilipino sa balita sa buong mundo. Ito po ay tinatawag nating digital bayanihan. Ito ang isama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino para siguraduhin walang maiiwan sa digital world. Kapag may wifi o data man sa bahay at bayan at gumagamit kayo ng mga online services, kasama kayo sa kilusang ito na gawing mas konektado ang bagong Pilipinas. Alam ko, marami pa tayong kailangan ayusin, pero hindi na rin tayo babalik sa nakaraan. Kaya dapat mas pabilisin pa, mas palawakin pa, mas gawing abot kaya ang teknolohiya para sa lahat ng bawat isang Pilipino. Pero habang pinapalawak natin ang koneksyon sa bansa gamit ang mga fiber optic cable, huwag natin kalimutan ang koneksyon sa lupa. Alam ko po ang ramdam ninyo ang abala rito sa Leyte dahil sa kalagayan ng San Juanico Bridge. Mahabang pila, mabagal ang biyahe, maraming naabala. Ngunit nabawasan na yung pila. Yung iba nag-aantay na nung una kaming nag-inspeksyon sa San Juanico, yung mga truck nag-aantay 3 araw. 2 araw, 3 araw, may 4 na araw pa. Wala naman silang... Yan ang hindi naunawa ng mga kalaban ng ating gobyerno. Katulad nila Inday Sara na binabatikos ang pagsasaayos o pagkukumpuni sa San Juanico Bridge na kesyo hindi daw, nakalimutan ko yung sinabi niya. Ang San Juanico Bridge, kinukumpara sa 100 kilometers na tulay ng China. Parang tourist attraction, tourist spot ng San Juanico Beach, di ba? Hindi daw tourist spot. Parang ganun. Hindi naman yun ang layunin ng ating gobyerno. Kaya yan, hindi nila naisip kung tuluyang masisira ang or hindi kukumpunihin or aayusin ang San Juanico Bridge, mas malaking abala ang mangyayari.
Kaya hanggat maaga, kinukumpuni na or inaayos na ang tulay ng San Juanico Bridge. Dahil mas malaking epekto sa Visayas at Mindanao kung tuluyang masisira ang San Juanico Bridge. Yan ang hindi nila alam. Palibhasa, wala naman silang alam kung hindi mangurakot na mangurakot. Diba? Ibulsa ang pondo. Sigurado sisilipin na naman ng mga kalaban ng ating gobyerno na ang pondong gagamitin dyan ibubulsa lang, napakalaki eka. Gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Kaya po, hindi naman pwede ang pondo lang na gagamitin dyan magkano lang. Kaya po malaki ang pondong kailangan dyan. Hindi naman po aabot ng bilyon. Ayan naman po pagre-repair lang. Hindi naman po yan ay pagpapatayo ng bagong San Juanico Bridge. Yan po ay pagre-repair or pagsasaayos lang. Yung may mga damage ay aayusin lang. Yun po yun. Ang stambayan, kung saan sila kakain, kung saan sila matutulog, kung saan sila maliligo. Kaya pinilit namin mas mabilis. Kaya't ngayon, ang report sa akin ng Coast Guard kahapon lamang ay yung essential goods dahil inuuna natin yung mga perishable, yung maaring masira, mabulok. Inuuna natin. Ang waiting time na lang daw para doon sa mga perishable, nag-aantay na lang sila na isa, mahaba na yung 2 oras. Para sa naman non-perishable, 2 oras hanggang 3 oras, mahaba na yung 4 na oras. Kaya binabawasan talaga natin. At kailangan talaga nating tulungan dahil hanggang Mindanao, nararamdaman nung sinara, nung biglang nasara ang San Juanico Bridge to commercial traffic. Kaya kaya sa DPWH, talagang tinutulak. O, diba? Sinabi ng gobyerno, Ultimo Mindanao, naramdaman ang yung kumbaga yung impact ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Kung hindi maayos agad ang San Juanico Bridge at hayaan lang masira ng tuluyan, mas malaki epekto ang mangyayari. Di ba? Hindi sila nag-iisip. Mga baliw. Tinutulak natin sila na bilisan ang retrofitting. Tapos, para matapos agad ng maayos. Kanila, by the end of this year, yung San Juanico, kaya na ang 12 tons na tatawid. Kaya pa sa 12 tons, pwede na ang bus, pwede na yung mga van, pwede na yung mga, hindi pa pwede siguro yung mga malalaking truck. Ngunit lahat ng iba, pwede na private vehicles at yung mga hanggang 12 tons kakayanin na. May higit kalahating bilyong piso na pondo ang nakalaan para maibalik sa 12 hanggang 15 metric ton ang load limit sa susunod na Disyembre. Ngunit kailangan pa natin itaas ang buong kapasidad nito sa 33 metric tons. Paabutin natin doon sa kanyang dati na kaya. Inatasan ko na ang DPWH at DBM na hanapan agad ito ng solusyon. Agaran tayong kumilos at patuloy na kikilos upang muling maging ligtas at matibay ang ating San Juanico Bridge. Mga kababayan, mula digital connectivity hanggang sa ating infrastruktura, patuloy nating binubuo ang mga tulay ng pag-asa. Ito ang mga proyektong nag-uugnay sa atin. Sa taas ng kabundukan, baybayin, ng dagat o pinakaliblib na lugar. Pinakapangako ko, nasa inyong lahat, na ang ating pamahalaan ay hindi titigil hanggang ang buong bansa ay konektado. Hanggang ang bawat bata, batanda, magsasaka, guro, negosyante, healthcare worker, bawat Pilipino ay may access sa kaalaman at sa mga oportunidad. Ito ang bagong Pilipinas na sabay-sabay nating tinatahak. Sama-sama po tayo sa paglalakbay na ito. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Salamat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan, kaya po mga kababayan, suportahan po natin ang gobyerno sa kanyang mga proyekto para makatulong sa ating bayan, sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Yan naman po ay para sa atin lahat, hindi lang po para sa kanila.
lahat naman po tayo ay makikinabang kung susuportahan natin ang ating gobyerno sa layunin na pagtulong sa mga kababayan natin. At muli po, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yan, paki-subscribe na rin po. Paki-pindot na lang po yung subscribe yan sa ilalim at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa aming mga video. Maraming salamat po. Ingat po palagi.